Sinabi ni Myung-hil na hindi siya nagtatanong, ngunit sinabihan siyang magpahinga ng mabuti at pag-uusapan nila ito bukas ng umaga. Biglang sinabi ni Yang So kay Myung-hil na nasa likod niya si Jinho, pero sabi niya wala si Jinho dito. Biglang tinamaan ni Jinho si Myung-hil sa leeg, na nagpapanggap sa kanya, at nag-alala si Yang So, ngunit sinabi ni Jinho na natambo siya saglit. Binalaan ni Jinho si Yang So na huwag sabihin sa kanya na sa palagay niya ay panaginip ang kagabi at sinabi niyang hindi niya akalain na gagawa si Yang So ng isang bagay na katangahan sa loob ng isang araw ng kanyang mga babala. Biglang naglabas ng apoy si Jinho mula sa kanyang mga daliri at sinabing dapat na silang makalimot. Ngunit si Yang So, nanginginig sa takot, ay nagsimulang humingi ng tawad at sinabing bawiin niya ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na binigyan na niya siya ng pagkakataon, na hindi niya pinansin, kaya kung gusto niyang humingi ng tawad, kailangan muna niyang bayaran ito. Hinawakan ni Jinho ang mukha ni Yang So at sinabing, mula ngayon, ang kay na itinurok niya sa kanya ay magpapatigil sa mga ugat na nagpapatatag sa kanyang isip. Sabi ni Jinho, kahit anong pilit ni Yang So, hindi niya maaalis ang mga negatibong kaisipan, at magdurusa siya sa loob ng mga ilusyong dulot ng iyong mga takot. Sabi ni Jinho, maghihirap din si Myung-hil, dahil kailangan niyang masaksihan si Yang So na nagiging miserable. Sabi ni Jinho, ito ang parusang ibinibigay niya sa kanila, at umaasa na mabubuhay si Choi Yang So nang hindi nababali. Si Jinho ay nagsimulang sumigaw sa sakit at umiyak sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit umalis si Jinho matapos siyang bigyan ng babala, at naririnig pa rin niya ang sigaw ni Yang So mula sa labas. Kinaumagahan, tinawagan niyang ang kanyang pamilya para lumabas dahil bumili siya ng mga bagong bisikleta. Pero paglabas nila ay kagigising pa lang nila kaya tinanong nila kung ito ba ang dahilan kung bakit sila tinatawag ni Yang. Nang tanungin ng asawa ni Yang kung bakit dalawa lang ang bike, sinagot niya na ang isa ay sa kanya at ang isa ay para kay Jinho. Ang sabi ni Yang, kinailangan ni Jinho na bumalik sa paaralan bukas, at dahil ang kanyang paaralan ay napakalayo para lakarin at sayang ang paghatid sa kanya doon, naisip niyang ito ay isang magandang alternatibo. Gayunpaman, tinanong ng ina ni Jinho kung ano ang sinasabi ni Yang, dahil naaksidente lang si Jinho ilang linggo na ang nakakaraan, at sinabing ito ay masyadong mapanganib. Samantala, iniisip ni Jinho na mukhang nag-aalala talaga ang kanyang ama sa kanya, kaya nagpasalamat siya sa bike. Kinabukasan, may mag-asawang bumabiyahe sakay ng kotse, at biglang sinabihan ng babae ang kanyang lalaki na pabilisin, ngunit sabi niya, sapat na ang bilis ng 80 kilometro bawat oras. Sumang-ayon ang babae, ngunit sinabi niya na ito ay dahil lamang sa isang bisikleta sa tabi nila. At bigla silang nabigla nang tumawid si Jinho sakay ng bisikleta sa ilang sandali ay nakarating si Jinho sa paaralan at si Ninja, na natutuwa nang makita siya pabalik at sinabing, hindi alam ni Jinho kung gaano kaboring ang lugar na ito nang wala siya sa kanyang unang araw pabalik sa paaralan. Samantalang may mga tulad ni Yang Anjeo na normal ang pakikitungo sa kanya, ngunit mayroon ding mga awkward sa pagharap sa kanya, marahil dahil hindi sila tulad niya. Noong araw na iyon, tinanggap din nila si Jinho at sinabing bet nilang mahirap ang nasa bahay dahil sa suspension. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jinho, dahil naisip niya na ang isang tao ay nakakaramdam lamang ng pagtataksil kapag umaasa siya sa isang tao sa unang lugar. Sa kabilang banda, si Choi Yang So ay hindi nakita kahit saan sa paaralan, at ang kanyang mga tulisan ay lumabas na parang iniiwasan nila si Jinho. Sa tingin ni Jinho, salamat doon. Ang kapaligiran ng silid-aralan ay mas maganda kaysa dati, ngunit alam din niyang hindi ito ang kaso para sa lahat. At nakitang iniiwasan ni Park ang eye contact sa kanya. Nang nasa labas na ng klase si Jinho, bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya at nabalitaan niyang nasuspine siya. Lumingon si Jinho, sa pag-aakalang alam niyang darating ito, at nakita niya si Han Seon. Sinabi ni Han Seon na hindi niya siya mahanap sa paaralan at tinanong niya kung talagang ipinadala niya si Choi Yang So sa ospital. Alam ni Jinho na hindi niya ito kaklase, pero dumaan siya para kausapin ito, marahil dahil sa pagiging sosyal niya, nakaramdam ng awkward si Jinho na kaharap siya dahil may crush siya kay Han Seon sa past life niya. Gayunpaman, sinabi ni Jinho kay Han Seon na malamang na nagpapanggap si Yang So ng kanyang mga pinsala, at sinabi ni Han Seon na hindi niya akalain na si Jinho ang uri ng taong may galit. Nang sabihin ni Han Seon na hindi niya gusto ang mga lalaki na gumagamit ng karahasan,
kaya nawalan siya ng mga puntos sa iniisip ni Jinho na nakakapagod ito. Biglang tinanong ni Seon kung tumangkad si Jinho, at sinabing mas malapad din siya. Nang sabihin ni Seon na mas malaki ang pakiramdam niya kaysa dati at ang kanyang mukha ay naging mas gwapo kaysa dati, nakaramdam si Jinho ng alanganin at sa tingin niya ay may matalas siyang mata. Naalala ni Jinho noong nagpasya siyang lumikha ng Chi-Core. Sinubukan niyang magsagawa ng body transformation, ngunit dahil naisip niya na ang biglang pagbabago ng kanyang buong hitsura ay magiging isang problema, nagpasya siyang baguhin ang kanyang katawan ng paunti-unti, sa halip na magsagawa ng isang buong reforma sa katawan. Sa palagay ni Jinho ay 3 araw pa lang, ngunit napagtanto ito ng babaeng ito, ibig sabihin ay mayroon siyang kakaibang pakiramdam. Sa kabaligtaran, sinabi ni Jinho sa kanya na nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay. Samantala, habang nagsisimula ang klase, umalis si Seon habang sinasabi sa kanya na huwag kalimutan na nangako siyang pupunta sa karaoke kasama siya, ngunit iniisip ni Jinho kung ginawa niya ang ganoong pangako pagkatapos ng paaralan. Nakakaramdam si Jinho ng pagre-refresh habang nagbibisikleta pa uwi, at naisip niyang dapat siyang sumakay ng kaunti bago siya umuwi. Biglang nakita ni Jinho si Park na naglalakad sa harapan niya, at agad siyang huminto, na ikinagulat ni Park, at kinabahan siya nang makita si Jinho. Tinanong ni Jinho si Park kung naglalakad siya pa uwi at tinanong kung saan siya nakatira. Ngunit tinanong ni Park kung bakit ito tinatanong ni Jinho. Sinabi ni Jinho na hindi ito ang iniisip ni Park, at sinabihan siyang huwag mag-alala. Sinabi sa kanya ni Park na ang kanyang bahay ay nasa taas ng burol. Sinabi ni Jinho na hindi kailangang magsinungaling si Park, dahil hindi siya maaaring maglakad hanggang doon. Ngunit sumagot si Park na seryoso siya. Sinabihan ni Jinho si Park na sumakay sa bisikleta, kaya ipapasakay niya ito, ngunit sinabi ni Park na ayos lang. Giit ni Jinho, kaya sumakay si Park sa bike. Humingi ng tawad si Park kay Jinho habang hinahatid siya ni Jinho pauwi. Sinabi ni Park na nakagawa siya ng mga kakilakilabot na bagay kay Jinho at kasalanan niya ang lahat, ngunit tinanong ni Jinho kung bakit ginawa iyon ni Park at kung bakit siya nagsinungaling. Pagkatapos ay tumugon si Park na nakatira siya sa isang orphanage sa tuktok ng burol, ngunit ang tagal na rin mula noong naputol ang pondo para sa orphanage, kaya ang mga bagay ay masama Park. Sinabi ni Park na sinubukan niyang maghatid ng mga pahayagan upang kumita ng pera, ngunit hindi ito sapat. Nang tanungin ni Jinho kung si Park ay naghahatid ng dyaryo na may katulad na paa, sumagot si Park, ginawa niya iyon dahil walang gustong gawin ang trabahong iyon. Malapit sa kanyang lugar, dahil puno ito ng matatarik na sandal. Higit pa rito, sinabi ni Park kay Jinho na habang kapos na sa pera ang kanyang orphanage, bigla silang hiniling ng landlord na lumabas. Sabi ni Park kung ipapasara nila ang kanilang orphanage, ang mga bata ay kailangang maghiwalay at pumunta sa iba't ibang orphanages, ngunit lahat ng tao sa kanilang orphanage ay may kapansanan, kaya malamang na mabuli sila tulad niya kung pupunta sila sa isang lugar. Sinabi ni Park kay Jinho na noong isang araw, inalok siya ng principal at ng chairman ng deal, at sinabing susuportahan ng Dongyun Foundation ang orphanage kung sasabihin niya ang gusto nilang sabihin sa kanya. Dahil dito, hindi makatanggi si Park sa alok, at naisip ni Jinho na totoo na nag-usap na sila ni Park noon pa man. Gayunpaman, tinanong ni Jinho kung maayos na ba ang lahat ngayon, dahil maaaring ipagpatuloy ni Park ang paninirahan sa bahay ampunan. Sumagot si Park na hindi naman ito totoo, dahil hindi na siya nakipag-ugnayan sa kanya ang chairman mula noong araw na iyon. Sinabi ni Park na sa kaibuturan niya ay alam niyang ang chairman ay hindi isang taong talagang tutulong, at nagsisisi na sa huli, ang ginawa lang niya ay tulungan si Choi Young. Si Park ay taos-pusong humihingi ng tawad kay Jinho dahil tinulungan siya nito, at ang ginawa niya ay pagtataksil sa kanya. Iniisip ni Jinho na si Park ay may sariling pasanin sa kanyang mga balikat, at bigla siyang huminto sa kalsada na patungo sa burol, at nagtanong kung sinabi ni Park na ito ay nasa burol na ito. Sumagot si Park, tama iyon, at maaaring ihulog siya ni Jinho dito, ngunit sinabihan ni Jinho si Park na kumapit ng napakabilis. Nagsimula siyang sumakay ng bisikleta pagkaraan ng ilang sandali, nang ihinto ni Jinho ang bisikleta. Nagulat si Park at pakiramdam niya ay umikli lang ang kanyang buhay. Samantala, iniisip ni Jinho na napakalayo na nila. Biglang humingi ulit ng paumanhin si Park kay Jinho dahil nasuspine siya dahil sa kanya, at mukhang may itsura.
Sisihin ang lahat sa paaralan sa bukas, sinabi ni Park na gagawin niya ang lahat para mawala ang pagkakasuspinde sa mga talaan ni Jinho, kahit na kailangan niyang iulat ito sa opisina ng edukasyon. Gayunpaman, sinabi ni Jinho kay Park na ito ay isang maliit na bagay, at sinabing hindi siya sigurado kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili kung ang kanyang sariling pamilya ang nasa kawit. Sinabi ni Jinho na tatanggapin niya ang paghingi ng tawad ni Park, kaya dapat siyang bumili sa kanya ng isang lata ng Coke sa susunod na mamangha si Park. Sinabi niya kay Jinho na siya ay napakalakas na tao, at may luhang mga mata at ngiti. Sinabi niyang gagawin niya ito, 2 lata matapos ihulog si Park, umuwi si Jinho, at sinabi ng kanyang ina na siya ay huli, sana sagot niya na bumisita lang siya sa bahay ng kaibigan. Sinabi ng nanay ni Jinho na bago iyon, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pumasok at kumain ng hapunan. Biglang nagtanong si Jinho kung hindi pa bumabalik ang kanyang ama, na sinagot ng kanyang ina na medyo mahuhuli na ang kanyang ama dahil medyo late na matatapos ang kanyang bagong pinagtatrabahuan, o kung ano-ano. Sinabi ng nanay ni Jinho na kailangan pa nilang magbayad para kay Yeon-young at malapit nang magkolehiyo si Jinho, kaya kailangan nilang magpatuloy sa pagtatrabaho. Sinabi sa kanya ng nanay ni Jinho na magtatrabaho na rin siya muli sa susunod na linggo, na ikinabahala ni Jinho, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, dahil ayos lang sila, basta't maayos ang kanilang mga anak pagkatapos nito, pumunta si Jinho sa Maligo Ka, at sa tingin niya ay 1 buwan na ang nakalipas mula nang dumating siya bumalik sa modernong mundo. Naisip ni Jinho na ang pakikipag-usap niya sa kanyang mga magulang at ni Park Yaman ay natutunan niya ang isang bagay, na kailangan niya ng pera. Iniisip ni Jinho na kung mayroon siyang sapat na pera, hindi siya minamaliit ni Choi Yang-so at hindi rin magdurusa ang kanyang pamilya. Napagtanto ni Jinho na upang makagawa ng isang bagay sa katotohanan ito, kailangan niya ng pera, hindi mga trinket, ngunit isang kapalaran. Alam ni Jinho na kaya niyang mag-manual labor, pero halata naman na tutol ang mga magulang ko. Alam ni Jinho ang ilang mga kaganapan sa hinaharap, ngunit wala siyang seed money para makabili ng mga stock. Iniisip ni Jinho na ang kanyang unang layunin ay kumita ng pera, ngunit iniisip niya kung paano niya ito gagawin, at nagsimulang maghanap online. Bigla niyang napagtanto na may isang bagay na siya lamang ang may karanasan at kapangyarihan mula kay Jong Hayon ang makakagawa. Iniisip ni Jinho na ito ay medyo sukdulan, ngunit plano niyang hindi na pumili ng kanyang mga pamamaraan. Nakahanap si Jinho ng siguradong paraan para kumita ng pera, at binisita niya si Chairman Hwang Yong, na nasa ventilator. Sinabi ni Jinho na bibigyan niya si Hwang Kyung, na kalahating araw. Kaya hanggang doon, dapat ay nagpasya siya sa kalahati ng presyo ng kanyang buhay. Ang Yeong Conglomerate ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa South Korea, at nagpapakita ito ng lakas sa electronics, ang higanteng naging figure sa modernong kasaysayan ng Korea sa pamamagitan ng paggawa ng Yeong Conglomerate na isa sa mga pinakamahusay na kumpanya sa Korea simula ay ang chairman na si Hwang Yong-ho pananaliksik ni Jinho. Maaaring may mga kumpanyang mas mahusay kaysa kay Yeong, ngunit walang negosyanteng kilala na mas mahusay kaysa kay Hwang Yong-ho. Binubuod nito kung gaano kataas ang tingin ng industriya kay Hwang Yong-ho, at hinangaan at kinainggitan ng lahat ang kanyang buhay. Gayunpaman, nang siya ay tumanda at bumagsak dahil sa sakit, nagsimulang mabali ang Yeong Conglomerates. Nagsimulang mag-away ang 3 anak ni Chairman Hwang para sa karapatan ng kumpanya, at 1 taon na mula noong nagkasakit si Hwang Yong isang araw, binisita ni Bi Kong-hee si Chairman Hwang at tinanong ang kanyang sir kung kumusta siya, ngunit si Hwang ay sabay na natutulog. Nang tinanong ni Bi Kyung ang nurse, kumusta na si Chairman, sagot niya, gumagaling na siya. Bi Kyung salamat sa kanya at tanungin kung maaari siyang magkaroon ng ilang oras sa chairman. Umalis ang nurse at pinalo si Yong-ji at umupo sa tabi ng chairman na nakayuko. Sinabi ni Bick sa chairman na 1 taon na ang nakalipas mula noong siya ay nagretiro, at sinabing mukhang ang pag-uulat ng mga bagay sa kumpanya sa chairman bawat linggo ay naging tanging kagalakan sa kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Bi Yong-gi na ito ang kanyang huling ulat, dahil ang susunod na tagapangulo ay napagpasyahan, at siya ay sinibak ngayon, kaya hindi na siya makadalaw sa ward na ito.